Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni Tita Ami Portesa, expecting people to be fair to you because you're fair to them is like expecting a lion not to eat you because you don't eat lions. So, sino kayang pinatatamaan ni Tita Ami dito? At next naman ay mayroon na namang ibang bagong post si Tita Ami. Let's watch this. If you had to choose between the love of your life or a credit card with no limit that you never had to pay back, which one would you choose? Visa or MasterCard? True, anin mo nga naman yung love of your life. Dapat talaga pera talaga ang pera talaga ang kailangan. Anyway, next nga ay post ni Genre. Ayan na nga. Barbie Cortesa at All Out Sundays. Ayan na nga sa kanyang furry outfit si Miss Barbie Fortesa. Ayun ang mapaba na agad yung hair. Extension lang ba yun? Anyway, mas bagay nga ni Barbie yung mahabang hair. Ayun nga, napaka-pretty ng ating si Miss Barbie Fortesa sa kanyang parang pang medieval times na look na si Miss Barbie. Parang barbarian looks, di ba? Ayun na nga, hataw si Miss Barbie Fortesa. Ito na nga more video of Miss Barbie Fortesa sa kanyang other sexy clothes. At ito na galing kay Jayco TV. May sariling ring light talaga si Barbara Fortesa. Sabi ni Jay. Bibigay ko na lang. Black, bakit kailangan dito? One more. Sa may audience. Yung sa harap ng stage. One more. At sabi nga ni Jayco TV sa isa niyang post, meron daw hinahanap si Barbie Fortesa. Ano or sino kaya ito? Let's watch this. Alam mo, tama ka dyan. Meron ako hinahanap. Ayun. Ayun na. Yun na yung isang masaya at exciting na hapon! And I'm sure na meron dito. Last sponsor, please. At ito nga post ng Team Barbie Fortesa, AOS Sing My Song, Barbie Fortesa. Ay na napakalaking mukha ni Miss Barbie. At next naman, ay nire-tweet ng Team Barbie Fortesa. Nag-thank you si Barbie Fortesa sa Barbie Natics. Sabi kasi ng Barbie Natics kanina, all set for Barbie's all-out performance on AOS Sing My Song. At next naman ay may paayuda nga tayo sa Dublex. Ito na nga, so sabay nga silang kumuha ng pagkain si David at saka si Alex. Kasi nga ayaw maniwala nila Barda United at saka nila Piqua. Kaya dapat maraming pictures at video. Grabe no, napaka-obvious na. Tapos ano-ano pa sinasabi ni Piqua doon sa vlog nyo, no? Parang tanga. Grabe, ano ba pinaglalaban ng ungas tayo? Anyway, ito nga yung post ng Nina Sanctuary. So, nasa kanilang Instagram nga po ito. The wedding of Ian and Cheska behind the scenes. At nandyan din nga si David Licauco at saka si Alex na sabay nga kumuha ng kanilang foods. Grabe, no? So, kung hindi sila magjowa, ba't sabay kumuha ng foods, diba? At saka si David lang nandito. Tsaka si Alex, wala na ba siya sinabang ibang friends, di ba? So, ano yun? Talaga magsasolo si David doon? Parang tanga lang, di ba? At saka, kung si Barbie talaga yung jowa niya, ba't hindi si Barbie sinama niya? Di ba? Bakit si Alex? Ayan, oh. Yun nga si David at saka si Alex. Kitang-kita doon sa video at nasentro nga siya doon sa pagkuha ng pagkain. At yan nga, more videos. Ayan nga yung bagong kasal. At ito nga yung
short video ni David tsaka si Alex. At ito another picture of Team Barbie Fortesa with Miss Barbie Fortesa. Yun, napaka-pretty ni Barbie. At next is post ni Charis Bua. Barbara Fortesa, puring-puri si Direk Brillante Mendoza sa movie with Chara Santos and Miss Butz Anson Roa. Until she remembers. Let's watch this. Kailan pumasok naman si Barbie? Bakit siya? Sa casting. Para kasi among the young ngayon, parang siya yung nakikita ko yung may promise ba? Seryoso sa trabaho. Tapos yun. At saka bagay sa role. Sa gripo siya pag umiiyak. Parang gripo. Oo, parang gripo. Alam ko na magaling siya. Saan siya napanood din eh? Nakalaman mong Dara, di ba? Magaling siya, magaling. Tsaka maganda yung feedback sa kanya. Parang gripo. Maganda yung makeup. feedback. Hindi mo talaga siya pinag-makeup din eh. Paano siya mag-take ng instructions eh? Parang, Ano siya, nakuha niya yung method ko. Na ano niya talaga, na-embrace niya talaga. Hindi siya nahihirapan. Eh, yung dalawang... Kasi no script eh. Diba? Yung dalawa, yun, kapag yung mga habang linya, binibigay ko yun in advance para ma-memorize nila. Yung mga English na mahaba. pero paano mag-prepare si Barbie? Madali lang si Barbie kasi ang diniscuss lang, usually kasi ang pag ganyan, ang dinidiscuss ko is the character. So hindi ko kinukwento. Ang kwento parang gist lang. So anak ka dito ng ganito, medyo disturb ka, medyo ganito ka, may problema ka, ganyan. So yun lang. Tapos sabi ko, mag-research ka about yung mga Kalibara, nag-research ako kasi hindi ko na alam paano mag-isip ang mga kabataan ngayon di ba? Siyempre, ang layo na nangagawa. So, Pero you did not tell Barbie that you're going to witness a lesbian love affair. hindi ganun. Parang basta merong yung lola mo, ganon, meron siyang relationship. Ay, grabe. Puring-puri talaga si Direk Brillante Mendoza kay Barbie. Madali daw siyang yung turuan nga dun sa script, magaling mag-memorize, tapos magaling umiyak, magaling daw talaga si Barbie, ganon. Tapos hindi niya pala pinag-makeup dito si Miss Barbie Fortesa. So talagang yan, walk up like this lang at napaka-kiss, napaka-puti nga, grabe. At next nga ay ang mga angal ni Barda United tungkol kay Alex at saka kay David. Sabi nga ni Barda United, kalok pa GF, ba't lumayo? No PDA, holding on waist, akbay. Di ba meron nga silang pictures, tapos sabi nyo, fake yung picture. Tapos ang ending Barda United, nag-doktor ka pa ng picture. Grabe. May sweet pictures na nga sila, may sweet moments na tapos sabi nyo pa, fake. Yung langya kayo talaga. Tapos sabi niya pa, jowa daw yarn, ba't ang layo at this sweet? Ganyan naman talaga si David. Kay Kisan nga nun, wala naman silang PDA. Tapos, grabe talaga si lahat na lang talaga ina-analyze nila. Ayan, nag-comment pa siya, GF yarn, mas sweet pa yung sinasabing hindi GF. Na, wala na ring picture or videos together. At napakatagal na nung sinasabi niyong sweet si David kay Barbie, di ba? Ilang buwan na yun. Di ba? Kumbaga, alaala na lang yun ang lumipas, guys. Tapos binabalik-balik na lang ni Barda United. Pero ito yung pinakamalala, yung mga maling paratang ni Pikwa, grabe talaga. Parang panirang puri na kay Alex to sa kanyang vlog. Kasi nga kayo lang ang affected. Some of you are affected kasi nga nag-i-invest kayo sa isang klase ng relasyon na negatibo. Na negative. Bakit yung Barda relationship ba negative ba siya? Hindi. Grabe, talagang ipipilit niya pa rin talaga may relasyon ang Barda. Parang tanga. Tagal na, ilang buwan na di magkasama. Tapos may relasyon pa rin. Parang nagkasama lang sila doon sa event. Nagkita lang doon sa event. Tapos may konting beso. Tapos wala na. Tapos may relasyon pa rin. Pucha talaga to. Na grabe raw yung panggagamit ni Alex. Kasi yung video daw ay hindi naman daw galing kay Maggie. Kasi may mga nag-research Hindi naman daw galing kay Maggie. Teka nga, sino ba sabing kay Maggie galing yung pictures? Parang isang picture lang yata doon yung galing kay Maggie. Yung ito lang picture na to yung galing kay Maggie. Tapos yung mga iba ay sa ibang source na. Grabe. Naku ano na namang inventong istorya nito. Alam
napatingin daw si Alex Manalang dun sa video, dun sa nagkakamera. So ibig sabihin, sabi nga nung mga Barda fans, is parang scripted, parang ano raw, nakatanim na yung camera. Kasi all of a sudden sila lang yung kinunan. Oh, ayun na naman si Pikwa do sa conspiracy theory niya. Gago. Yun na nga daw. So, para daw alam ni Alex na kinukunan siya sa malayo. Tapos, yun nga, parang scripted daw. Di ba? Grabe, kumagawa na istorya talaga to. Ungos na. Expected na daw ni Alex na may nagbibideo sa kanila. Kaya raw tumingin doon sa camera. Kasi napatingin siya doon sa camera eh. Kahit ako napansin ko yon ng bagya. Oo nga no. Ba't siya napatingin doon sa camera? Parang alam niyang may kumukuha sa kanila. Diba? So, parang ang sinasabi nga ng mga Barda fans na set up, kasi parang gusto, sabi nung iba, is parang gusto raw pumapel nitong Alex Manalang sa sa poder or sa side ni Barbie or kasi marami rin ng babash kay Barbie di umano na kaibigan nitong Alex. Ano daw? Ba't yung mga kaibigan ni Alex Manalang binabash si Barbie? Parang wala naman ganun. Wala naman akong ganun nakita. Tsaka bakit naman nila ibabash si Barbie? Wala naman silang dapat ibash kasi si Alex nga yung nagwagi. Siya nga yung girlfriend. Parang tanga talaga to. Ayan o. Nagpapapicture sila. Ayan o. Oh, ayan o. So, nakita na parang sumilip bigla si Alex doon sa direction ng parang nagkakamera. Ayan o. Oh, di ba? Yun yung napansin ng mga kabarda natin na parang may hinahanap siya na parang yung camera, yung nagkakamera kasi natabunan yung nagkakamera. Obvious na nakataas, nakatutok lang sa kanila. So parang sinasabi nga nung mga ibang netizen, kaya parang nababash itong si Alex Manalang ngayon sa mga comment section. Dahil tanim na tanim daw di umano itong parang si Alex mismo yung mga kaibigan niya yung gumagawa ng way para mapansin siya kasi nga according din sa mga ibang according din sa ibang mga fans na naaalala nila na may post yung lola ni Alex Manalang na yung itsura daw ng apo niya ay exotic beauty na may pleasant personality na pang-model and pang-artista. Yun daw yung post nung lola noon way back pa na napansin ng mga Barda fans. So, yun yung nagsi-circulate ngayon na para bang gusto ng pumapapel daw ngayon itong Alex Manalang according sa mga fans ng Barda na pilit sumisingit at pinapaingay yung pangalan, binibigyan ng exposure. Gamit nga itong mga celebrity hubs, itong mga sila Jim Panot. So hindi Pati ako daw ginagamit ni Alex Manalang at saka celebrity hub. Gago, diba? Grabe talaga si Pikwa. Galing gawa istorya to hayop na to, no? Lingid, kumbaga hindi mawala sa isip din ng mga Barda fans na baka totoo nga yung rumors na may mga binabayarang tao ito para masira yung Barda at pumasok sa eksena, umingay yung pangalan nung Alex Manalang. Grabe, ang sama talaga nito si Pikwa. Napaka-serious accusation nun. Pero si Alex pa daw ang nagbabayad sa mga tao para siraan daw yung Barda, no? Grabe. Bakit sisirain yung Barda? Wala naman ng Barda, wala nga silang project, tapos di man sila magjowa. Ano sisirain pa? Doon sira na. Grabe, no? Para mailusot lang yung kwento niya, no? Para sabihin na magjowa pa din yung Barda kahit na ang dami ng evidence na si Alex at saka si David talaga yung magjowa. Grabe. Camera nakaganon. Obvious na nakaganon.
na sila lang yung tinututukan. So, hindi mawala sa dami ng artista ron, bakit nga naman si David Licauco at si Alex lang yung tinututukan ng camera? Tingnan mo, pati yung mali ko, yun din na mali niya. Gaya-gaya lang kasi wala naman kasi siyang source. Di ba nga sabi ko sa inyo, nagkamali ako? Yung sila main, at saka yung Kajuda, ibang kasal yun. Tapos iba rin yung kay David. Kaya ang artista lang dito sa kasal na to ay si David at saka si Robbie Jaworski nga. Barda Soko, Barda fans na baka nga set up, baka nga ito ay part ng delusion or illusion ng mga tao na nakapaligid dito kay Alex Manalang para maging artista or mapag-usapan sa showbiz industry, 'di ba? O di ba yan ang libelous, yung pagbabayad pa raw ng tao para siraan yung barda. Tapos yun nga, di ba, para lang daw maging artista, para lang sumikat si Alex. Ganun, grabe. Di sana noon pang start nung February, di sana nagpapakita na sila ni David, yung mga una nilang date sa Australia. Kung ganun din lang yung goal ni Alex, di ba? At saka siya yung niligawan ni David, di naman si Alex ang nanligaw kay David. Grabe talaga to si Pikwa, no? Ang galing mag-imbento ng istorya. So, kung ganun yung strategy, no, ang pangit, no? Kung ako ang tatanungin nyo, kung ganun ang way of para maging artista or mapag-usapan sa showbiz industry, 'di ba? So, kung ganun yung strategy, no, ang pangit, no? Kung ako ang tatanungin nyo, kung ganun ang way of strategy mo, nagagamit ka pa ng ibang artista para maging artista ka, ang pangit, 'di ba? Di ba? Kaya nga nababas si Alex kasi ano-ano kasing inimbentong istorya ni Pikwa, grabe. Kaya dapat talaga expose talaga yung mga ganitong mga sinasabi ni Pikwa para maraming makaalam at talagang ma-correct talaga itong mga sinasabi ni Pikwa dahil maling-mali ang mga sinasabi niya. May nag-send sa akin ng video na umamin pala si Jim na yung lumabas na picture last time, edited pala talaga. Kasi sabi ni Jim, doon sa video niya, is sinend sa akin. Sabi niya, eto hindi na to edited. Yun yung pagkakasabi niya sa video niya. So meaning, alam niya na yung last picture is edited. Kasi eto daw, etong video na to, hindi na raw to edited. Itong picture na to na lumalabas, hindi na raw to edited. Di ba? Hindi na raw to edited kasi video daw ito. This one. Grabe, pati ako ginawa ng story. Kailan ko sinabi na na-edited yung video o yung picture? Wala naman ko sinabing ganun. At saka hindi ako gumagawa ng edited na picture, no? Pucha, no? Lalos na tungkol kay Alex at saka kay David, si Barda United lang ang mahilig sa mga edited na pictures, di ba? Sila lang chirping yung gumagawa nun. At saka si Pikwa, ganun lang yung mga yan. Grabe, pati ako inakusahan na inamin ko daw na edited yung picture. Parang gago, di ba? Yung idinikit si Alex Manalang dun sa Taiwan, that was edited. Ha? Grabe, kailan ka ba naging tama, Pikwa? Puro mali-mali sinasabi mo. Ito, edited. Galing nga kay Renz Chu to, Pucha talaga tong Pikwa na to. Ang sarap. Naku, sampal-sampalin. Sang-ayon rin ako sa mga ibang supporters na, no? Kasi may mga conclusion sila na sinasabi, exposure lang daw yung gusto nung Alex. Bakit daw every time na magkasama sila ni David, kailangan may camera na nakaset up? Yun, napansin ko, no? Bakit kaya ganon? Pagka maglalabas sila ng issue kay Alex, bakit lagi may camera na nakaset up? Ha? Yun nga sa Bora, at saka sa Melbourne, at saka sa Boracay, wala namang camera dun. Tapos yung sa Siargao, mga madlang people yung nag-video at saka nag-picture sa kanila. Grabe talaga to si Pikwa, no? Kaya siya naging negative kasi negative yung komento sa kanya nung mga nagpapakalat ng video. Mali. Kaya siya naging negative kasi nga kung ano-anong inimbento mo ng istorya para mapagtakpan yung relasyon ng Barda na wala naman.
Pero mo yun, grabe magbabayad pa si Alex ng mga tao para lang siraan yung barda. Tapos nakaset up pa yung yung mga camera pagka magkasama sila ni David. Di ba parang tanga lang? Grabe. Tapos ano pa yung sinasabi mo? Yung ginagamit lang ni Alex si David para sumikat. Ay, grabe. Para mag-artista. Ganon ka babay tingin mo kay Alex. Sa totoo lang, ikaw ang nagpapakalat ng hate train kay Alex. Hindi kami, ikaw yun. Kasi kung ano-ano sinasabi mong kwento sa kanila. Oh, nakatago siya sa mga tao. Oh. Oh. Tapos ginom para makita sila. Sa dami ng artista, talagang si David lang ang kinuhanan. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh. 'Di ba grabe? Pati yung yung nag-video kay David at saka kay Alex at saka kay Robbie Jaworski talagang ginawa ng script ni Pikwa. Hugoy na. Parang kasi ang balita nga 'di ba, isang sirkulasyon lang ito, isang friend lang, sa isang circle lang sila ni Kay sa si Alex, 'di ba? Isang circle lang sila, circle of friends. So possible yung sinasabi nyo na pwedeng gante dahil isa sa dahilan na sinisisi ng mga fans, 'di ba? Ay si Barbie nga, 'di ba? Na kaya iniwalayan ni David si A, 'di ba? Dahil kay Barbie, dahil malaki na nga pang gusto ni David kay Barbie, 'di ba? Oh, 'di ba? Pati si Kisen dinamay, grabe. Kaya daw naghiwalay si Kisen at saka si David dahil daw kay Barbie. Oh, kaya daw gumagante. Oh, 'di ba? Grabe. Hindi naman naging si Barbie at si David in the first place. Ba't gagante, 'di ba? Ayun na nga. At I'm very happy nga na na-expose ko nga si Pikwa. Karapat dapat lang siyang i-expose para matigil na ang mga kalokohan na sinasabi niya tungkol kay Alex nga at sa relasyong Alex nga at saka kay David. At pilit pa rin isinisingit si Barbie na nananahimik na at wala namang kinalaman kay David. So, dapat talaga expose tong si Pikwa. At yun na nga, ang dami-dami pa lumalabas na videos at pictures ni Alex at saka ni David do sa kasal. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates in my next vlog. Bye!